Mga Opo, butong gulay. legumes, Opo, ano? Oo. bata po, yung preschooler, dapat po ay kumain ng isa at ikatlong bahagi or 1 1/3 1/3, serving. oo. Opo. Oo. Na karne o kaya di po isda o pwede rin pong manok o yung ating mga butong gulay. Bigyan natin ng idea, yung isang serving ng grow food ay katumbas ng Opo. Isang serving po ng lutong karne Oo. ay katumbas po yan ng 2 pirasong isda na katamtaman ang laki. Okay. Okay. Opo. Kung butong gulay naman po, pakainin natin sila at least 3 times a week ng 1 1/2 cup na lutong dried beans. Okay. So challenging talaga ang pagpapakain sa mga bata, ano, lalo na yung medyo maliit pa talaga. Meron ba tayo ng specific program ang pamahalaan para matiyak ang nutrisyon na ng mga kabataan ay ng preschoolers ay maayos? Yes, ma'am. Ang meron po tayo, yung unang-una na po dyan, yung ating Infant and Young Child Feeding Program. Ito po ay isang programa para matiyak na maayos na nutrisyon ang ating maibigay sa ating mga sanggol at mga bata. Dito, Ma'am Bernie, sa ilalim ng program na ito, ang NNC po ang nagbibigay ng training, pati po iba't ibang IEC materials para sa ating mga frontline workers, para matutunan nila o mabigyan sila ng kaalaman para sa tamang pagpapakain ng mga sanggol at mga bata na siya namang isi-share nila po sa ating mga nanay sa komunidad. Okay. Kumbaga armado na ang ating mga nutrition workers. So, pagpunta nila sa kanilang mga tina-target na mga pamilya, meron na silang gamit. Yes, ma'am. Kaalaman at gamit pati. Oo. Opo. Tapos nandiyan din, ma'am, po yung ating pagkukondak ng supplementary feeding programs ng iba't ibang local government units at pati na rin po ang ibang ahensya tulad ng DSWD. Okay. Talaga nga naman na importanteng bantayan ang nutrisyon ng ating mga bagets, lalo na itong stage kung saan sila ay very much active. Sa puntong ito, Miss Jigay, nais kong magpasalamat sa iyo sa pag-share mo ng iyong kaalaman dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Any parting words para sa ating mga tagapakinig? Yes, ma'am. Salamat po, Ma'am Bernie. Ang ating pong masasabi, tandaan lang po na mahalaga ang pagpapanatili ng tamang paglaki ng bata sa pamamagitan po ng palagiang pagsubaybay sa kanilang timbang at ng wastong pagkain. So, sikapin po natin, mga nanay, isama sa araw-araw na pagkain ng mga anak natin, ang gatas, mga berdeng madahon at dilaw na gulay at prutas, at pati na rin po, siguraduhin po natin na sanayin natin sila habang bata sa good eating habits. At idagdag ko na rin po, Ma'am Bernie, huwag po natin kalimutan, sanayin din natin ang mga bata na magsipilyo po ng ngipin pagkatapos kumain. Okay, very well said. At dagdag ko rin, Jigay, na i-address din natin ang mga tatay sapagkat malaki rin ang kanilang role sa pagpapalaki, tamang pagpapakain at wastong nutrisyon ng ating mga kabataan. So, maraming salamat muli, Ms. Jigay, sa inyong oras para ibahagi sa ating mga tagapakinig ang tungkol sa nutrition for preschoolers. Mga kaibigan, ang ating pong nakapaniig ay si Ms. Hygia Ceres Bigawe, ang ating pong Nutrition Officer 4 at Sharing Officer in Charge ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Hindi pa po natatapos ang ating programa, kaya dyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay pwedeng gumamit ng niligis o puree at lutong gulay tulad ng patatas, kamote at kalabasa at ihalo ito sa paggawa ng mga sabaw at sopas? Maghanda ng gulay sa iba't ibang paraan at iwasan na lagi itong nilagaw o ginisa. Ang ibang gulay ay maaaring kainin ng hilaw, pinasingawan, inihaw at hinurno o baked. Ang mga gulay katulad ng carrots, pipino, kamatis, letsugas, green pepper at iba pa ay lalong sumasarap kung may sausawan o dip o low-fat dressing or French dressing na pinagsama-samang suka, asin, asukal at paminta.
Maaari ding gawing dekorasyon ng gulay sa paghahanda ng pagkain katulad ng hiniwang kamote, singkamas, carrots, beans at iba pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Si Bernie pong muli dito sa One Nutrition, One Nation. At sa puntong ito, pakinggan naman natin si Ms. Jovi Raval, ang atin pong Nutrition Officer 4 at Sharing Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para sa accomplishment ng ating nutrition community nitong nagdaang linggo. Isang masustansyang hapon sa iyo, Ms. Jovi. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie, at sa lahat ng listeners ng One Nutrition, One Nation. Marami pong mga exciting at interesting na event ang naganap sa nutrition community nitong nakalipas na linggo. Isa na dito yung pag-approve ng NNC Technical Committee ng mga lokal na pamahalaan at barangay nutrition scholars na siyang tatanggap ng Nutrition Awards. Bago pa dito ay nagkaroon muna ng deliberation ang National Nutrition Evaluation Team kung saan masusing tinignan ang mga scores ng nasabing contenders para matiyak nga na karapat-dapat nga sila na mabigyan ng award ng NNC. Hindi muna natin i-announce, Ma'am Bernie, ang mga winners para may surprise. Siyempre. I-report ko na lang po ito pagkatapos ng National Nutrition Awarding Ceremony na nakaschedule sa October 25. Oo nga. So para mas exciting, Miss Jovi, surprise na lang. Opo. Bukod pa sa approval ng mga nutrition awardees, ang NNC Technical Committee din ay ni-review yung pong draft Philippine Plan of Action for Nutrition for 2011 hanggang 2016 bago pa ito isubmit sa NNC Governing Board para approval nito. Kapag na-approve na po ang PPAN, magkakaroon naman ng mga consultations at orientations para ito ay ma-implement lalong-lalo na ng mga local government units nationwide. Actually, Miss Jovi, yung kabuuan ng, or at least yung major part ng Philippine Plan of Action for Nutrition na siyang ating pamantayan ng aksyon sa nutrition sa buong kapuluan ay nakapasok na or naka-integrate na ito sa Philippine Development Plan to 2011 hanggang 2016 na siyang na-approve na ng ating Pangulo. Kaya, kumbaga, nandun na sa Philippine Development Plan yung mga major considerations sa nutrition. Kanya, pero, bagamat nandun na sa loob ng development plan itong nutrition, gusto rin naman nating officially ay ma-approve ng ating National Nutrition Council Governing Board. Apo, ang Bernie. Pagpapatuloy ko po ang aking report, no? Yaman din lang po at pinag-uusapan natin ang pagbibigay ng parangal. Mayroon ding parangal para sa mga institutions at organizations na may successful programs on healthy lifestyle promotion. Ang Department of Health at ang Philippine Coalition for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases ay magbibigay ng Healthy Lifestyle Advocacy Award sa darating na December. Sa katunayan po, may 23 na nominations na natanggap mula sa local government units, mga non-government organizations, at pati na rin sa mga commercial establishment. Kasama ang NNC sa pag-screen ng mga nominations at pati na rin po sa site validation. Patunay ito na marami na ring mga organizations na nakikita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Sapagkat na-prove na natin na yung healthy lifestyle ay isa sa mga haligi ng prevention and control ng mga sakit, no? Yung hindi nakakahawang sakit, yung mga non-communicable diseases. So, surprise ulit yan, Jovi, no? Siguro sa bandang mga early December or after the awarding ng mga nanalo, natin pwedeng ibalita sa kanila kung sino itong mga mananalo na ito. Surprise din po ulit. Oo, surprise. Ma'am Bernie, ang Food and Nutrition Research Institute naman ng Department of Science and Technology ay nag-organize ng Technology Forum sa production of complementary
and snack foods noong September 15 sa Tacloban City. Ang layon po ng forum ay hikayatin yung mga interesadong institutions, kasama na rin yung mga local government units na i-adapt at tangkilikin yung mga complementary food at snack foods na dinevelop ng FNRI para sa complementary feeding program. Ayon din sa FNRI, ang mga bayan ng Mahaplag at Pastrana sa lalawigan ng Leyte ay gumagamit na ang FNRI developed snack food sa kanilang supplementary feeding program. At ang layo natin, mas madami pa sanang local government units ang matulungan ng Food and Nutrition Research Institute para naman tuloy-tuloy na ang pag-develop nitong mga supplementary foods na pwedeng maging investment ng mga interesanteng medyo may resources para maging commercial naman yung preparation ng supplementary foods na ito. Opo, Ma'am Bernie. At ang huli ko pang balita, isa pa pong event ang ginanap. Ito po yung orientation on the nutrition program para sa mga local chief executives at functionaries ng Lanao del Sur sa Autonomous Region in Muslim Mindanao nitong September 14. Isa po ito sa mga activities ng ating regional office sa ARMM. At ang magandang balita dito ay nag-signify yung Lanao del Sur Governor na si Mamintal Alonto Adjong Jr. na siyang ng kanyang suporta sa pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon sa pamamagitan ng pagpirma sa Pledge of Commitment. Ako, napakagandang balita niyan, Jovi, kasi ang alam naman natin, 'di ba, na ang Autonomous Region in Muslim Mindanao ay isa talaga sa mga rehiyon ng ating bansa na napaka-challenge insofar as nutrition situation is concerned. So, good luck po sa lahat ng mga, kasi simula pa lang ito, so I hope na talagang magkaroon ng real nutrition program given all the support expressed by our Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong. Ginagawa rin ito at gagawin din ito sa lahat pa na lalawigan ng ARMM. Sana po nga tuloy-tuloy na po ito, Ma'am Bernie. Oo. So, Ma'am Bernie, yan po ang ilan lamang sa mga mahalagang accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Okay, maraming salamat, Jovi, at ang One Nutrition, One Nation po. We'll be right back. Diyan lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan gutom pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghihiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at tutulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.